Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong March 29, 2025. May 1,230 na senior citizens sa lungsod ang naturukan ng pneumococcal conjugate vaccine noong March 24. Lubos ang pasasalamat ng mga senior citizens mula sa iba't ibang barangay na kabilang sa nabakunahan ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV. Ang PCV ay nakakahalaga ng 5,000 pesos sa mga private clinics. Ito ay isinama ng Department of Health sa National Immunization Program para sa mga senior citizens bilang proteksyon sa mga bacterial infections at upang maiwasan ang mga komplikasyon na maaari magdulot ng kamatayan. Ang bisa nito ay tumatagal sa loob ng 5 taon. Ang pagbabakuna ay pinangasiwaan ng mga kawani ng Office of the City Health Officer. Ipinasa ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod kamakailan ang Ordinance Promoting Free Access to Oral Healthcare of Batangas City na naglalayong mapalawak ang kamalayan hinggil sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na oral health. Narito ang report. Ang Ordinance Promoting Free Access to Oral Healthcare of Batangas City ay bunsod ng nakalap na ulat ng pamahalang lungsod mula sa iba't ibang barangay na 8 sa 10 residente sa lungsod, bata man o matanda, ang may sirang ngipin at nakararanas ng oral health problems na nagdudulot ng paghina ng nutritional status. Ayon kay Councilor John Ash Tolentino na siyang may akda ng naturang ordinansa, palalakasin ng naturang batas ang Comprehensive Oral Health Program sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Oral Health Education and Awareness Campaign at pagbibigay ng libreng oral health services sa mga kwalipikadong residente ng lungsod gaya ng tooth extractions. Para sa mga batang may edad 12 pababa, preventive treatments ang ibibigay sa kanila gaya ng fluoride application at pit and fissure sealants, samantalang oral prophylaxis naman ang maaaring i-avail ng mga buntis bilang bahagi ng kanilang prenatal care. Tututukan din ito ang pagsasagawa ng school-based oral health program, gayon din ang pagkakaroon ng community outreach and mobile dental clinics at ang pagpapaigting ng promotion of preventive oral health products. Sisiguruhin din ang pagkakaroon ng dental health facilities sa bawat public health centers at paaralan kung saan makapagsasagawa dito ng preventive and curative oral health services. Kaugnay nito, magbubuo ng isang oral health task force ang Office of the City Health Officer upang masiguro na maayos na implementasyon ng nabanggit ng ordinansa. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Nagsagawa na Bokashi ball throwing ang City Environment Office sa Mangrove Eco Park sa Barangay Malitam bilang paggunita sa World Water Day noong March 22 sa layuning higit na mapalaganap ang kamalayan sa pangangalaga sa mga katubigan sa lungsod. Ang Bokashi ball ay isang bioremediation technology na ginagamit sa Japan na nagmula sa mga organic materials na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig sa mga ilog, lawa at kanal. Ang bawat bola may effective microorganisms na nakakatulong sa pagbubulok ng mga nakakalasong kemikal at siyang kumakain ng masamang bakterya sa tubig. Ang paghahagis ng 500 Bokashi balls ay isinagawa ng mga environmental law enforcers mula sa iba't ibang barangay, mga residente ng Barangay Malitam at Wawa at mga miyembro ng Tao Gamma Phi. Nagsagawa din sila ng Information Education Campaign o IEC sa mga mag-aaral ng Malitam National High School upang talakayin ang kahalagahan ng pagtitipid ng tubig at ng energy conservation. Sa temang pagsasama-sama, pagtutulungan, yamang tubig pinakahalagahan para sa tiyak na kinabukasan. Nagtipon-tipon ang mga Rural Water Works and Sanitation Association sa lungsod sa kauna-unahang convergence meeting noong March 20. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Angel Varona. Ang convergence meeting ay pinamahalaan ng City Planning and Development Office. Ayon kay CPD Coordinator ENP Hilda Godoy, layon nila na masuri at masukat kung ang mga kasalukuyang programa at mga gawain sa patubig ay naaayon sa mga Sustainable Development Goals, particular ang Goal number 6 na Clean Water and Sanitation for All. Hangad din nila na makapagbuo ng isang network at collaboration upang mapalaganap ang mahalagang impormasyon at masiguro ang tuloy-tuloy na pagtutulungan sa mga water stewards sa lungsod.
Hinikayat ni Project Evaluation Officer Karina Kalingasan ang lahat ng mga RWSA na magparehistro bilang civil society organizations upang mas mapalawak ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at iba pang mga organisasyon na may layuning mapabuti ang sektor na tubig. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Beverly de Macuja sa patuloy na pagsuporta ng RWSA sa lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na serbisyo sa patubig at sa pagpapanatili ng sapat na supply ng tubig sa mga barangay. Para sa Palakad Weekend News, Angel Varona nag-uulat. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Nagsagawa ng parental workshop sa Integrated Management of Childhood Illnesses ang City Health Office katuwang ang City Council for the Protection of Children kamakailan. Ang detalye ng report na ito mula kay Vanessa Villena. Layunin ng naturang workshop na mabigyan ng kasanayan ang mga barangay health workers o BHW sa lungsod sa mga paraan ng pagtukoy ng karaniwang sakit ng mga bata na edad 5 taon pababa tulad ng lagnat, tigdas, dengue, bulutong at iba pa. Nagsilbing resource speakers sina Dr. Nilsen Aguila Valenton at Dr. Jose Gregorio Valenton, kapwa medical program managers ng IMCI sa CHO. Binigyan diin sa talakayan ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy at pagbibigay lunas sa mga karaniwang sakit ng mga bata upang matutukan ang kanilang kalusugan at maiwasan na humantong sa kamatayan. Nauna nang sumailalim sa IMCI workshop ang mga nurse, midwife at mga doktor ng CHO. Nakatakda ding magsagawa ng kaparehang workshop ang CHO sa mga magulang sa iba't ibang barangay. Kasama si Jeffrey Maranan at Jerson Sanchez, Vanessa April Villena reporting para sa Palakad Weekend News. Formal nang itinurn over ng Philippine Red Cross Batangas Chapter ang halagang 39,500 pesos sa City Council for the Elderly na bahagi ng pondong naipon mula sa Project Alcansya o alalay sa mga lolo at lola na kabrad at nagtutulungan na sumasagisag sa yaman at advokasya. Narito ang report. Sa Project Alcansya, kailangan makapag-ipon sa Tibyo ng halagang 500 piso sa loob ng 1 taon. Ayon sa Pangulo ng City Council for the Elderly na si Rufina Gamab, malaking tulong ang naturang proyekto dahil bahagi ng kanilang maiipon sa Tibyo ay gagamitin sa pagpapatupad ng mga programa ng kanilang tanggapan. Nakapaloob din sa naturang proyekto ang pagkakaloob ng accident insurance benefits sa mga senior citizens. Prioridad din sila kung sakaling mangailangan ng dugo at ambulansya. Kaugnay nito, may 220 senior citizens na pawang mga empleyado ng pamahalang lungsod ang ini-enroll ni Mayor Beverly de Macuja sa Project Alcansya. Para sa Palakad Weekend News, kasama si Elmer Zaraspe, Liza Perez de los Reyes, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakad Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.